Ano pong pumasok sa kokote niyo, ma'am? Bakit mo kinuha yung pera ng magulang mo? Pinambayad ko sa mga utang ko doon bago ako pumunta dito. Nagsusugal ka rin naman, ma'am, di ba? Opo, dati po. Magkano yung pinupusta mo sa sugal? Nag-abot ng 500, ganun, isang ano lang, 500. Nanalo po kasi ako one time. Yung talo ko, gusto kong bawiin. Kaya nagsugal ng palaki ng palaki. Tapos, ubos. Ubos, walang balik. Sugal eh. Kasi parang mapapansin po natin, no, parang wala akong pagsisisi kasi, ma'am, na nakikita ako sa inyo. Wala nga naman, iiyak ako ng dugo. Gusto ano ba? Sorry. Ilang sorry na ako sa'yo. Kung hindi mo tatanggapin, nasa iyo na yan. Basta nag-sorry na ako sa'yo. Pumunta sila sa bangko, tapos ni-withdraw yung pera. Magkano po yung halaga ng pera? 150,000 po. Rachel, bakit mo kailangan yung pera? Ano po, para bago ako umalis, binayaran ko yung mga utang ko. Utang mo yan, Rachel. Bakit pera ng mga magulang mo ang ginagamit mo? Yun nga po eh. Inaamin ko naman po. Nagsusugal ka daw online. Opo ma'am. Totoo po yan po. Naubos ko po sa naglalaro po kasi ako dati. Kaya yun yung pinambayad ko sa mga napagutangan ko. Ay, sus, Maria Josep. Magkano? Kaya nga po, mga 100K, mga gano'n. Ibalik mo lang yung pera, Sel. Ano bang ibabalik ko? Wala man akong pera. Sasamahan pa rin po natin si Nanay Jacqueline dito sa Barangay San Vicente. Kasama po ang ating reporter upang kung magkaroon man ng kasunduan, yun po yung panghahawakan ni Ma'am Jacqueline. So, Ma'am Rachel, paano mo maibabalik itong pera? As of now po, wala po talaga akong pera pa, ma'am. Magtrabaho po ako, kung makasahod, tsaka na lang po ako magpapadala. Ano pong pumasok sa kokote niyo, ma'am? Bakit mo kinuha yung pera ng magulang mo? Wala po, na lang sa isip kasi paalis po ako eh. Papunta ako dito, tapos pinambayad ko sa mga utang ko doon bago ako pumunta dito. At least naman, hindi sa ibang tao yung mga pinagkakautangan ko. Bakit ho na pumunta kayo dito? Wala naman pala kayong pera. Kaya nga po, yung ginawa ko, nag-withdraw ako, tapos binayad ko yung iba, ginawa kong pocket money para makarating po ako dito. Ano sinakyan mo papunta dito? Aeroplano po. Saan mo kinuha yung pambili ng ticket mo? Doon na po, doon na sa po. Sa pera din ng tatay mo? Isa pera po, yun na pera na yun. Pagkarating ba dito sa boyfriend mo, ikaw rin yung bumubuhay sa kanya? Sabi mo kasi wala siyang trabaho. Hindi po, wala na po. Dating ko dito, magkano na lang pera ko, kasi pinambayad ko doon eh. Wala pa akong pera na talaga na dala dito na as in pera na pang matagalang So yung 150,000, pinambayad mo lang lahat sa utang? 1,000 ma'am, hindi po yun 150. Magkano lahat yung kinuha mo? Yung dala ko lang po talaga na pera is 75K. Yung buo na winidraw namin ni Papa. Tinakot mo Sinabi ako mo, Tito Jerry ang nagsumbong sa kanya na may kasama ka lalaki. Oo, pero tinakot ba mo kita? ako. Sure ka? Oo, sinabihan mo ko Ako na mismo pag ako papatay sa'yo? magsumbong Ma, na, di yan sasakalin totoo, kita. Di yan totoo, Oo, ma. hindi. Yan ang Hindi. sinabi mo Wag sa akin, wag- sasakalin mo. Mama kita ha. Mama taka. Anong Una-una, nangyari ng isip mo? Kung gano'n lang yung isip mo, kaya mo nga akong pasakitan noon sa atin. Sure ka kung sinaktan kita? Oo. Ma, ay pag yung mag-istorya mo. Ayaw dungag-dungag eh. Si Tito Jerry ang nagsabi sa kanya yung tito Tinakot ba natin ang kita? nagsusumbong sa kanya. Ang tanong, tinakot ba kita? Oo, tinakot mo ako. Sure ka? Sinabihan Mama mo kita, ako kaya na- kitang ganyanin? Sabihin, Di yan sinabihan mo totoo. ko na papatayin mo ako, huwag kang Ma, magsumbong kang don't ate. make us story maker ka ma, sa totoo lang. Hindi. Sanay ka naman din sa ganyan eh. Tinakot ba talaga ako? Sanay na kasi nga na, pila na kalalaki ni mo ma. Kahit na, Nung pero upo. hindi man ako nang nakaw ng pera. Umalis. Sure ka, di ka? Ako pa nga nagsauli ng ninakaw mo na laptop eh. Wala na yun, matagal. Oh. Sige nga, labasan na. Gusto mo? Yes, sir. Hiyaan na? Iba Gusto naman mong yun. hiyain pinahiya mo ko, Ay, so, hiyaan na? pahiya, ikaw Dito, lang. dami mo ng doon. Iba naman kasi yung sa'yo. Bakit ka kumuha pa ng pera? Iba yung sa akin, iba yung kaso mo. Wala naman No. akong kaso doon. Yung sa'yo, ako mismo nagsauli ng ninakaw mo. Yes, sir. Sige nga. Pero ma'am, ikaw pala yung may anak sa Davao. Bakit iniwan mo yung anak mo over dito sa jowa mo? Di ko po, iniwan ko lang po yung anak ko kasi kampante po ako na sa papa, kukunin ko din naman yun ma'am pagdating ng panahon.
As of now, iniwan ko kasi kampante po ako, naalagaan siya ng papa niya talaga. Tapos mahal na mahal yun ng papa niya. Di ba ba inisip, ma'am, na mas mahalaga yung kalinga ng nanay kaysa sa tatay? Naisip po, ma'am. Pero magkausap naman po kami araw-araw ng anak ko. Mahal na mahal siya ng asawa niya, kaya kinakaya-kaya niya. Kayang-kaya niya lahat, ma'am, na akala niya hawak niya lahat sa leeg. Kawawa yung mga taong sa kanya, kung hindi sinabi sa nanay kung mga ganyan, kung nasabi lang na sana ng una pa, hindi po mangyayari yung mga ganyan. 24 years old ka pa lang, ma'am. Ganyan na ba talaga sumagot sa'yo itong anak Ay, mo? sagot-sagot yan palagi. Hindi yan Kung alam niyo maniwala lang ng- po talaga, ma'am, ang Hindi po, hindi yan maniwala pulot-dulo. sa akin Wala nga na naman nanay ako. maniwala kayo sa mama namin. Ano po ba yung hinanakit ninyo sa Si kanya? mama po, ma'am, nakailang lalaki lang, hindi lang 20. Pero wala naman Nakailalaki po na yan si mama ko. Hindi ako Tapos, iniwan po kami niyan eh. Broken family kami, yung papa ko. Yung mga kapatid ko, si ate, pumuntang Manila, dinala niya. Tapos yung mga kapatid, mga kapatid namin. daw kasi hindi yan kasali. Ma, Yung pera hindi, na ninakaw mo daw. Open forum, di ba? Wala. Gusto- Yung pera I na have ninakaw freedom mo, to sa speech. uli mo. Yun I ang have freedom to sinasabi ni speech. ate. Iniwan kami ng mama ko. Hindi naman. Ano lang po kami, sanggol lang iniiwan-iwan ni mama. Binalikan lang kung gusto niya. Pag ako nag-aaral sa Amerika, high school graduate lang ako. Nagsumikap ako, nangatulong ako, pero tingnan mo, nakarating ako dito. Eh siya, ang utak niya, kahit na ganyan gano'ng kahirap kung nagsumikap na sa buhay niya, hindi siya ng lalaki, hindi niya iniwan yung asawa niya, iniwan yung anak niya doon, mas maganda ang buhay niya, ma'am, sa probinsya, may tindahan niya doon. Kumakain Choice ko naman to, kung asan ako ngayon, choice ko naman, may freedom naman yung tao. Alam nga naman gustuhin kong makisama dun sa ayaw ko, sige nga. Wala mong pakialam, magnanakaw ka, sinungaling ka. Okay, Yan ang tanggap ko naman, kulay. accept ko naman. Hindi ka ba nakokonsensya, ma'am, na kinuha mo yung pera ng tatay mo? Nakonsensya naman po, babayaran ko din naman po yun pag nagkapera. Kailan pa ho yun? Kasi syempre may mga pangangailangan din po yung magulang mo. Di ko po masabi na kailan, di po ako makasabi ng anong petsa, anong oras, ganto basta. Ang masabi ko lang po, babayaran ko po yun pag nagkapera na po ako. Ma'am Che, kung pagbibigyan niyo po siya ng panahon, kailan niyo po gusto na maibalik po niya yung pera? Wala niya ibabalik, ma'am, sinungaling yan, wala tiwala dyan, ma'am. Ipakulong ko lang yan, ma'am. Makuha pa ako, ma'am. Pero hindi niyo na po ba siya pagbibigyan, ma'am, ng pagkakataon na magkaroon man lang na kasulatan dito ho sa barangay, and if hindi niya po matupad po yung kasunduan na yun, pwede na po tayo mag-proceed to file a case po. Kailan po ang balak niyo, ma'am? Until December, ma'am. Hanggang December, ma'am, kaya niyo bang ibalik yung pera? Di po ako makapagsabi talaga na. Kasi ma'am, ayun lang ho yung ibinibigay na time sa inyo ni sister mo. Kahit na po yung, kung yan yung ibibigay niya na time sa akin, ma'am, kung magkapera na po ako sa pagdating ng December or ano, kahit di pa December, kung may pera po talaga ako, babayaran ko naman po, hindi ko naman po tatakasan yan. Pero pagdating ng December, kung anong gusto niya, wala akong pera, kahit pakulong niya ako, wala akong ano. Kasi alam ko naman na may kasalanan ako, accept ko naman yun. Nagsusugal ka rin naman, ma'am, di ba? Opo, dati po. Magkano yung pinupusta mo sa sugal? Nag-abot ng 500, ganun, isang ano lang, 500. May napala ka naman sa pag-i-scatter mo. Dati po, nanalo po kasi ako one time, 25K. Ano lang yung taya ko dun, parang 20 lang. Tapos, pagka kinalaunan, gusto kong bawiin eh, yung talo ko, gusto kong bawiin. Kaya nagsugal ng palaki. Yun pala, di pala nakakatawag nun. Yung pera na pinansusugal mo, galing din yung sa kupit mo sa magulang mo? Hindi po, ma'am. Pera ko po yun kasi kasama na nun yung sa first na pera ng pera, tapos nag-withdraw ko ng... Ma'am, pagpadala dyan, ma'am, sa kanya ko tiniwala lahat ng pera na pagpadala ko sa parents ko. Mostly, mahina ang 30,000 sa buwan-buwan na padala ko, ma'am. Mostly. 30,000 a month. Meron po akong allowance na binibigay ko sa mga magulang ko. Pwera pa po yung extra money na on-hand cash. Pwera pa po yung pinapalagay ko sa bangko. Kasi inaano ko yan, ma'am, na anytime na may kailangan ng pera kung sino man sa kanila na at least may cash na hawak niya. Kasi pinagkatiwala ko sa kanya, ma'am, kaya ganun. Kaya may hawak po siyang pera ng lakas ng loob niya, ang yabang-yabang niya, na kung akala mo kung sino siya, nakala mo pinupulot ang pera dito, Diyos Lord. Ayan, hindi mo lang alam kung paano pinaghirapan ng pera, paano ginastos, paano yun basta paula pa kung dahil ginastos mo na hindi naman sa'yo. O ngayon, nalubog ka sa utang, pinay-scatter mo. Saka, kuha ngayon ng pambayad mo, wala. Lakas naman ang loob mo. Hindi mo alam kung gaano kahirap kung ginitayan dito.
Saan ka kumukuha ng pera, ma'am, pang sugal mo? Hindi, yung dati kasi ma'am, may pera ako kasi BHW ako. Nakatanggap kami ng 100K health, di ba? May health emergency allowance. Yun yung dahan-dahan kong bunot ng bunot. Tapos, ubos. Ubos, walang balik. Sugal eh. Para napapansin ko, ma'am, tinatawanan mo lang yung problema, no? Hindi ka man lang ba natatakot or naaawa man lang sa nanay mo na from Davao nagpunta dito sa Pampanga para makausap ka? Naawa naman po ma'am. Paano? Wala ka tayong magagawa. Nagastos ko na yung pera. Anak niya lang mismo, pinano niya eh. Hindi niya man lang inisip. Gusto ko sana siya pauwi ng Davao, ayaw ko dito. Tigas ang ulo. Mamimiss niya daw ako. Sabi niya, iniwan mo nga kami. Na-miss mo ba? Kahit po ba, ma'am, na ganun yung ginawa po sa inyo na panloloko ni Ma'am Rachel, gusto niyo pa rin siya na kupkupin po sa bahay ninyo? Hindi, uuwi lang siya doon sa anak niya. May bahay naman siya doon. Hindi naman kami magpakialam sa kanya. May gusto ka ba sabihin sa nanay mo? Wala na po. Nasabi ko na lahat sa kanya eh. Ate, sorry kung nagawa ko man yun. Alam kong mali. Sorry talaga. Alam kong kasalanan ko yon. Sana tanggapin mo yung sorry ko. Tapos, kung magkapera ko, babayaran ko din naman. Pero pagdating ng December, kung wala akong pera, wala akong magagawa kung ipakulong mo ko kahit ngayon na. Wala naman akong pera, tanggap ko naman na may kasalanan ako. Mas maganda po ay makapagbayad na po kayo sa kapatid nyo para matanggal po yung galit niya sa inyo. Kasi para mapapansin po natin, no, parang wala akong pagsisisi kasi, ma'am, na nakikita ako sa inyo. Para kayo pa ho yung matapang, naglalaban pa kayo dito sa ate mo, sa nanay mo. Paano ka ho mapapatawad ng pamilya mo, ma'am, kung ganun ka rin mag-approach sa kanila? Wala nga naman, iiyak ako ng dugo. Kung gusto nyo ba? Nag-suffer naman ako, pinag-suffer na. Yun nga, di ba? Sorry na ako kay ate, ma'am, di ba? Di pa kasi niya tanggap kasi galit na galit pa siya sa akin. Alam ko yun na maging din lahat, wala, kahit anong pamilya din kami. Kahit ano pang gawin nila, magkapamilya pa din kami. Sorry. Ilang sorry na ako sa'yo. Kung hindi mo tatanggapin, nasa iyo na yan. Basta sorry na ako sa'yo. Pag hindi yan mabayad, posas yan, kulong yan. Sige, pakulong. Kahit ngayon naman, kasi wala akong kung gusto nyo, kahit ngayon nyo na ako ipakulong, kahit tubadan nyo pa ako ngayon, wala akong mababayad. Kaya sabi ko, kung magtatrabaho pa ako, mababayaran ko yun kung pagdating ng December. Ipaprocess ko na yan pagdating ko doon. Process mo na, file ka na, certification to file action, humingi ka na, kung gusto mo. Tina Ma'am Jacqueline Pubian Pagal at ang kanyang anak na si Rochelle Pagal na pinagbigyan na magbabayad si Rochelle sa halagang 150,000 pesos sa petsa hanggang sa December 2025. At ito ang kanilang pinagkasunduan ng kanyang ate at ang kanyang magulang. Maraming salamat, Sir Torpo po. Nagkaroon na kami ng kasunduan po. Nang babayad na po siya ng December po. Pag hindi nagbayad po, kakasuhan na naman ng iba. Daghang salamat po, Senator Rapi Tulfo po. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa